Worship leader, we're going to pray and then let's go on to our divine service. Dear Heavenly Father, we praise you, we worship you, we adore you. We want to say thank you for everything you have done in our lives. We thank you, Lord, for giving us a new life. We thank you for the victory for the whole week. We thank you for all the strength. We thank you, Father God, for every kind of blessing that we have received, Lord. We thank you for it's everyone who's standing in your presence right now, Father God. And as we come into your presence, we will come and humbly ourselves before you, Lord, asking for forgiveness of our sins, that you may cleanse us, Father. Cleanse our hearts, our thoughts, our lives, so that we will be worthy, Father, to stand in your presence this afternoon. We ask, Father, for your Holy Spirit, the gentle touch of your Holy Spirit to touch your people, from the crown of our head to the very sole of our feet. Father, we ask for the renewal of our spirit. We ask, Father, that you will touch every heart, that there will be transformation, Father God, that we will no longer the same as we are when we get out of this room, but Father, we will be renewed. We will be blossomed, Father God, as a new flower every morning, Lord, because of the fresh anointing of your Holy Spirit. That is what we are, Father. We thank you for that, Lord. We pray for those who needs healing. In the name of Jesus. Father, we release your healing power right now. May you open your hands, Father, to touch them, Lord. And heal them, Father. Wherever, Father God, that they are feeling right now, in the name of Jesus. We believe, Lord, that no one can heal them except you, Father. Right now, we thank you, Father, for your healing power. For those who need job, Father God, Lord, we pray for the right job to be your people.
and there are no grapes on the vines. Though the olive crops fails, and the fields produces no food, though there are no sheep in the pen, and the cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to travail in the heart. So, if you are sad right now, kung ang puso mo ay nagkakalak, if you are in trouble right now, alam mo kapatid, ang gagawin mo, what you need to do is to praise God. Stand up and praise God
Do you know that the God who we are serving? Amen. Kilala ba natin ang Diyos na ating pinagsusulbihan? Don't you know that the God we are serving is unshakable? He is unchangeable. In fact, He is infinite God, unlimited. When we say infinite God, He is unlimited in power. Ano man ang mahirap sa tao at hindi kayang gawin sa mata ng tao, lahat ay kaya. Our God, the Lord our God is good. The Lord our God is great. The Lord our God is faithful. And He never changes. He is unchangeable. He is unshakable. That is who He is. I-remind ko lang, siya yun. Iyan yung kanyang katangian, ang Diyos na ating pinagsisilbihan. Hallelujah. Are you glad on that? Okay, so pag sinasabi nating, pag dinideclare natin walang imposible sa Kanya, eh lahat ay kaya niyang gawin. Matthew 7:24-27, the wise and foolish builders. Babalikan po natin ang ating teksto noong huling message natin. Therefore, this is the comparison of between the wise and foolish builders. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. God is speaking of again storms, floods. Yan ang pinag-usapan natin yung nakaraan. Ano ba yung pinagdadaanan natin sa buhay? Amen. So, pag sinabi nating bagyo or storm, they are the picture of any struggles, difficulties, ano ba yung hard times, hard moments. Huwag kayong mag-alala dahil kinakanta natin na He is the God of the good times. He is the God of the bad times. Amen? So, ano man yung bagyo na pinagdadaanan natin, huwag kayong mag-alala, siya pa rin ang nandiyan sa atin. So, storms, any picture hardship, difficulties, problems, struggles, yun yung bagyo sa ating buhay. Okay. So, ngayon, itutuloy po natin. Noong nakaraan, pinag-aralan po natin between fear and faith. Pag fear, di natin kaya. Negative yung tingin natin. Pag faith, kaya natin yan. Positibo. Yung fear, may doubt. Samantalang yung faith, may paniniwala. Yung fear, may takot. Natatakot, nababahala. Samantalang yung faith, may peace sa kanyang buhay. Yung fear, hopeless. Yung faith, may hope. Yung fear, punong-puno ng sorrow. Punong-puno ng sorrow, kapighatian. Ganun ang mukha ng sorrowful. Diba? Nababahala. Samantalang yung taong naniniwala sa Panginoon at meron siyang faith, ganito. Kahit may problema siya, dahil lang kanyang isip ay may promise si Lord. Sa kaya siya ang aking, tignan mo
Oh, ang dami kong problema pero naisip ko, may promise si Lord, kayang-kaya niyan. Mapaglalampasan ko rin, yung mukha mo babago. Ganun o. Di ba? So, ganun tayo. So, again, the question before is, are you living by fear or faith? When you have problems, when we encounter problems, do we solve them by fear or faith? Standing firm, fear disable our trust of God's promise. Fear disabled our trust of God's presence. Yung mga alagad noon, where is Jesus? Ginising siya, o ano sila? Na-disable yung kanilang paniniwala sa Kanya. Faith or fear disabled our trust for God's providence, and fear sometimes disabled our trust of God's power. Kalimutan ng mga alagad. Nanggaling sila sa kasama nila si Jesus, nag-perform ng miracle, yung bulag nakakakita, sa pamamagitan ng kanyang power, pinadami na yung 5 tinapay at 2 ikan. Nag-pray lang siya, pero so na-witness ng mga alagad. Nung kasama na sila sa kasagsagan sa gitna ng sea. Sea is the picture of very, yung masalimuot at picture ng delikado. Siyempre, tubig, nagdidelikado. Hinampas ng hangin, malaking hangin ang tubig, hanggang mag-umpisang ang tubig ay papuno at malalagyan na yung bangka. So, habang nalalagyan ang bangka ng tubig, anong mangyayari? Unti-unting lulubog. So, kung ikaw yung nasa bangka, ay alam mong pag nalalagyan ng tubig ang bangka, ikaw mag-umpisang mabahala. Tama? Madanagan ka. Delikado ata yun. Alba, agalakan ti planggana, ta? Tanggalin natin yung tubig. Tama, hindi? Ganon yung nakalimutan nila na si Jesus ay kasama nila. Kung minsan, ganon tayo. Mag-umpisa tayong mabahala, nakalimutan natin yung sources, yung kasama natin. So, message, derisahan tayo, in our journey, hindi tayo nag-iisa. Si Lord nandyan palagi. Palapakan po natin ang Panginoon. Okay. So, again, kunti lang yung idadagdag natin, pero katulad ng Sunday School kanina, kung minsan, mas maliwanag yung sister yung uulitin mo ulit, tapos parang as a review, pero mas maganda yung impact. Okay? There are 3 characteristics of a storm. Maalala nyo yun? May 3 karakter. Pag-uugali, it refers to a person naman yun. May 3 katangian ng bagyo or storm. Ano mga yon? Ha? Una, pag bumabagyo, ang bagyong Owan, nung bumabanat, bumabayo na sa yung lugar, anong mga hindi natin pwedeng gawin? You cannot control. So the one characteristic or nature of the storm, number 1 is uncontrollable. You cannot control. Hindi mo pwedeng harapin yung hangin at makipag-ano ka. You cannot control. When problems comes, you cannot easily control it. Basta darating na lang siya. Okay? Number 2, unavoidable. Ang bagyong Owan ay dadaan sa Isabela, dadaan sa Jones Isabela, sa signal number 5. You cannot avoid. You can pray. Sana iiwas. Tama? Tama, hindi. But sometimes you cannot avoid. Number 3, ito yung maganda You cannot predict. Another or third character of the storm is unpredictable. Okay, babalik tayo. Meron akong tanong nun. Saan ba, okay, ang sentro ng aking message ngayon, review lang yun ay ito. Saan ba nanggagaling ang bagyo? Mayroon akong tanong nun. Halimbawa na
2 years ago, namit ko ang isang anak ng aking pinsan, second degree. Bata pa nila nung unang mga bakasyon namin. Tapos nung kami nagkita-kita, binata. Isang nurse, kahangahangang bata dahil active sa church, masunurin sa magulang. Nag-aral pa lang noon, sabi ko may mararating ito. Malayo ang mararating. Yung bang parang magkaroon ka ng anak na obedient, yung pang kasimpat ng ubing. Wow, makarating. Recently, 2 days lang ang nakakaraan. Nag-post doon sa, di ba may mga family group chat tayo. Si Eugene, anak na matutino, anak ni ganito, ay nasa ICU Kawayan. Siya ay nasa critical condition dahil sa accident. So, storm yun, bagyo. Siyempre, kahit pinsan at second degree lang namin, parang ang hirap paniwalaan na nasa ICU siya. So, pinakita yung picture, talagang medyo basag dito, basag. Ang daming tama. Anong nangyari? Dinitalya nila, according to the police, na ito ang nangyari. Parang, pupunta sila, pagkatapos ng trabaho, kasi isang nurse ito, may kasama siya atang single sila sa motor, pupunta atang kakain. Parang trip-trip lang, kakain sa hapon. May nakasalubong na tricycle, nag-overtake yung tricycle, mabilis na mabilis, nakainom, yung driver ng tricycle, talagang nagkaroon ng malakasang banggaan. So, to cut the story short, wala namang namatay pero grabe siya. Okay, yung mga pinsan namin, may mga pinsan kami sama yung nagtatrabaho sa Malacanang, nakasawa ng abogado, ganito. So, magsitulong, gusto, kuha ka ng ganito, referral, blah, 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 doon sa hospital, insan, kasain, blah, blah. Anong nangyari? Ito yung report. May inom ba siya? May silang ganong abuti, ante. Siyempre, uminom. Okay? Pangalawa, may helmet ba siya? Walang helmet. Okay, ito yung tanong. Tingnan natin Yung sinasabi kong batang ito ay mabait, na lumaki sa church, lahat-lahat, pero dumating sa kanya yun. Di ba, tinanong ko nung huling message ko ito, tatalagayan natin, sino ang sisisihin at anong kakain sa iyo? Katulad ni ate, sinampul ko kanina noon. Di ba, nadudulas ka, parang akala mo ate, abot mo na, pero napilala ko or something like, at nagkaroon ka ng konting broken bones or whatsoever. Kasalanan ba ng anak mo sa Canada yun ate? Hindi. Hindi naman kita sinisisi Hindi kasalanan ni Pastor Ulysses yun. Tama? Hindi. Hindi mo masisisi yung kasama mo sa bahay, si Ate Sele. Hindi. Nahiya lang ako magsabi sa iyo, no? Pero kasalanan mo, di ba? Siyempre. Okay. Dito ang mata. May tatlong pinanggagalingan ng bagyo. May tatlong nag-create tayo. No? Yung sinasabi kong anak ng pinsan ko, napakabuting bata. There are many laws. Natural laws, human laws, laws of health, whatsoever, LTO laws, may mga alituntunin. Una, bakit siya nabunggo at halos maderder di ulo na ti picture? Kaawa-awa. Wala siyang helmet. So, kaninong kasalanan yon? Siya. Pangalawa, nag-drive siyang may inom. Ang alituntunin at rules ng pagdadrive, alam natin yon. If you drive, do not drink. If you drive, do not drink. If you are drunk, do not. Kung lasing ka, huwag kang mag-drive. Kung magdadrive ka, huwag kang mag-iinom. Tama hindi. Sino ang may kasalanan? Sarili. So una, di ba? Ang liwaliwanag, simple lang to. Ang bagyo, ang struggles,
anumang klase ng kapigatian na nangyayari sa atin, kung minsan umiyak ka. Life is what you make it. Hanggang nga makiyasasawa, tatakwa, bartik-bartik ata, tikwada data. Hanggang ko kaya. Siya ang dinidictate ng aking puso. Ayun. Tama hindi. Mamaya wala na mamaya nagtatago na sila. Pero alam na nila na drug addict yun, manginginom yun. Ngayon, nagsasama na, pinagsasampal-sampal yung magsama nito. Kaninong kasalanan? Siya. So life sometimes is what you make it. Tama. Ang buhay, kung bakit ka umiyak, ay dahil sa atin din lang. Okay. Huwag kayong mag-alala, ibabalance naman natin. Okay? Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo pinapagalitan. So, unpredictable. Yung batang yon, nakita ko, may magandang kinabukasan ito. Pero nagkaroon siya ng undisciplined at unaware sa mga bagay-bagay. Ano kaya kung naka-helmet yon? Siguro wala namang ganong sugat. So medyo hirap kami kahit may mga pinsan kaming gustong tumulong na abogado o anuman. Anong police report? Nakainom, may isang nabuti lang auntie, talo damit. Basta nakainom. Ang issue ay nakainom. So medyo talo tayo. Tama hindi. Kaya nga may kasabihan, sinasabi natin kuminsan, agar-arami ka, sakit ulo. Tama hindi. So mamaya, makikita at titignan natin na we must be aware kahit nandito tayo sa mundo, Kristiyano ako, marunong akong ganito, active ako sa church, pero may mga rules na dapat nating i-observe. Amen? So, ngayon, storms of life. May tatlong bagay na pinanggagalingan ng ating there are three possible causes of why we are being hit by storms. Number one, storm produces by yourself. Ito na yung ginano natin. Caused by your own what? Sarili mo. Caused by sarili nating It's our choice. Si Annalyn minsan. Si Annalyn minsan. 6 years. 6 years nung bago mag-umpisa yung trabaho namin. So, ang hirap yung trabaho namin, meron akong ugaling, kahit hindi na ako bibili ng medyo masarap, basta meron akong iniisip na mas marami akong savings. Ewan ko kung ano yung magkaparehas tayo ng ugali. Kuripot, magpapasada kami sa tricycle doon sa Carmen noon. Pag nakakita ka na meron ka na pasadahan na neto na 250 noon, ang laki-laki na. Kuminsan, kumitikita kami ng 500 to 600. Pagkapon yun, parang ayaw kong gusto. Doon na lang sa, alam mo yung palamig. Saka banana cue. Ay, parang ayaw kong mabawasan. Okay. Pero yung ugali ko, nung nag-umbis yung trabaho namin, halos ayaw kong parang gastusin. Basta ako yun huwag kayong sasalis doon sa medyo ugali kong ganun. Pero yung iniisip kong may savings ako kahit, kaya nga pag nandito tayo sa church, talagang tinitik advantage ko. Hoy, tayo lang yun Nandyan ba kayo? Say amen. Balikan natin. 1 year pagkatapos ng 1 year halos wala hanganakot ko di bijay isweldo piman. Nga cash on hand ka 3 hours in the afternoon nagrugid jay. Scam. Sakit nun So may tumawag daw, ganito. Wala na yung pinaghirapan ko. Ang hirap. Sabi ko nun, kaya mayroon na akong lesson kung may nagsweldo ako, ramanak matisweldo, saraman ang matisweldo, kadula. Siyempre, ang hirap i-overcome. Kaninong kasalanan yon? Sarili. Sino? Sarili.
Bakit po kung kuna naman. Nasusundan niyo ako? So storms, problems is happen because of our foolishness. I'm not saying sana mag-lesson tayo. Siguro may kanya-kanya tayong mga pinagdaanang mga decisions na nagdi-disturb sa iyo na mali yung decision ko. Kung minsan parang binabagyo ka, parang binabanatan ka ng konsensya o ano man dahil may mga maling move at actions. Kaya kailangan natin ng guidance ng Lord. Nandiyan po ba kayo? Ang saya-saya, no? So number one pa lang yan, no? 3 lang naman. So we are being hit by any signal numbers of storm dahil we created our own. The first story of murder in the Bible is in the book of Genesis chapter 4, when Cain murdered his brother Abel. Tama? To cut the long story short. Alam na natin, sila naghandog ng kanilang mga offering. Hindi nasiyahan ang Panginoon doon sa handog ni Cain. So, ang bunga nun ay jealousy. Doon sa jealousy sa puso ni Cain. Isang araw, gumawa yung isipan niya na satanas, tama? Nasanas na isipan niya, bumubuo. Ang sakit to na, mabigat to nagseselos. Kaya yung maraming nagseselos dahil sa selos, pumapatay. He ended up murdered his brother Abel. Tama? Ito yung consequence. Dahil napatay na niya ang kanyang kapatid, anong nangyari? Lumayas siya sa malayong lugar at doon namuhay siya ng walang payapa. Kaninong kasalanan yon? Siya. Kung hindi siya nagselos, o di sana masaya. Okay, panghuling example. Si Hari David. So maraming mga pwede nating gawing example, ano? Actually, meron akong parking charge notice. Oh, let's see. Brother Alvin, yeah. 25 pounds. Sabi ng kasama ko sa car, okay siguro dito, Brad. Hindi, hanapin natin baka may mga time limit. Wala ka. Ang laki-laki nung Sainsbury na yan. Okay na dito siguro, Brad. Okay? Huwag kayong mag-alala, pag mababayaran naman ito ng 2 weeks, magiging 50 pounds lang. Bakit? Madali na bang hanapin ng 50 pounds? Parang madali hanapin ng 50 pounds. So mula nung dumating na to, pagkatapos kaming nag-stay, nakita ko, time limit is like this. Binibilang ko, sana hindi darating. Dumating. Tama hindi? Ano ang reaction ko? Tama hindi? Nagsisimba ako? Hindi. Sinong nakakaalam na ang bagyong yan ay na-predict 2 years back? Isang araw, mape-penalty ka. Wala. So, bagyo will come anytime. Okay? Ang maganda doon, okay? So, learn from lesson. Si Haring David. Bad things attract badness. Alam po natin ang nangyari. Kung minsan, ang buhay ay mahirap aminin. May mga bagay na nangyayari sa atin. Ang alam natin, tayo ang biktima ng buhay. Ay, kawawa ako. Ay, sinisisi natin ang iba. But sa totoo lang, we help create life and we have a big influence. May mga bagay na nangyayari sa atin na actually tayo ang nag-i-invite na parang magnet. Parang magnet. Alam niyo yung magnet? Yung magnet, pagka nilagyan mo ng imamagnet niya. So, goodness
attract goodness. Badness attract badness. So ang mga bagay na dumarating sa ating buhay ay kung minsan inaanyanahan natin consciously or unconsciously. So some people attract problems. Sa 2 Samuel chapter 11 verse 3 and 4. Sino ang nag-create sa problema ni David? It creates problem to both of them. So makikita po natin doon mga kapatid. Si Haring David na hari na siya dito. He invited Bathsheba in his house. In-invite niya si Bathsheba sa kanyang bahay na hindi naman niya asawa. Si Bathsheba naman, hindi naman ako nagagalit sa mga babae, pero makinig kayo mga kababaihan. Tingnan nyo Si Bathsheba naman, mga babae naman, maliligo lang, doon pa sa kita ng iba. Tama hindi? Kami mga lalaki, hindi kami revolto. Hindi kami, ako niyo yun? We are human. Si Haring David ay human. Wala siyang remote control na pwedeng, ganon. Hindi. Kaya itong Bathsheba, bus from the word bus, naligo. Si Bathsheba naman ay maliligo doon pa sa kita. Ito naman, siyempre hari si David. Siyang nagpakuha sa kanya. Anong magagawa niya? Malay natin kung gusto rin niya. Ngayon, walang umimbento sa problema. Sila din. Tama hindi? So, again, sometimes life is what you make it. Alam na natin po yung istorya. So, number 1, we hit up by signal number 5, storm of life, because of our foolishness, dahil sa hindi natin pagsunod sa mga bagay-bagay. Overspeeding, law of health, huwag kang maligong galit. Ang daming mga laws, ang daming mga alituntunin na dapat natin i-obserbahan. So, napakaganda at magiging aral sa ating lahat. Tama po Ate SP, di ba? Siyempre inisip ni ate, kung alam ko lang. Di ba? Di ba nag-suffer siya ng how many weeks? Sino ang magpe-predict na mangyayari sa iyo yan? Wala. Wala kang ibang sinisisi, Hindi mo ako sinisisi. Hindi mo ako pinag-pray. Hindi. Dahil we are conscious, we are human being, we are responsible of our, Okay? So number 2, second to the last, it is problem caused by Satan. Ito. Kung hindi tayo umiimbento, yung ginagawa ng iba, damay tayo. Halimbawa, pinag-uusapan ka. Sinisiraan ka. So nagkakaroon ka ng problema dahil siniraan ka. Okay? Parang napasama ka lang. Yung ginawa yung problem caused by Satan, yung mga, pwede dito siguro yung mga sakit, temptation, magkaiba yung temptation at saka test. Madalas ang temptation ay nanggagaling sa mundo, sa laman. Temptation is an enticement to sin or a test of faith, stemming from the flesh, the world or Satan, designed to. Ito yung role ng temptation sa ating buhay. Designed to lure individuals away from God's will. Tinitim kang mapalayo doon sa gugustuhan ng Panginoon. Okay? So, magkaiba yung test. So, mga bagay-bagay na ginagawa o nanggagaling sa kaaway. Number 3, and the last one, problem permitted by God. So, may mga problema pala so, pwedeng test na ito. Alam po natin, pinakamalapit nating example dito si Job. Si Job, mula chapter 1, dumaan siya sa napakalalim na test. Actually, si Job, makita po natin ang kanyang strength o kalakasan. He was a man of faith. Chapter 1, he is patience. Okay? Endurance. He is known as a generous and caring person. Wealthy. So, wala palang excuse, Kung kilala ka at wealthy ka, mayaman ka. So, na-test sa kanya. Na-test.
Actually, ang lesson from his life is pain is not always punishment. But, okay, bago ako magtuloy, I think it is good to add, anong nangyari kay David? Ito maganda, nagsorry siya. Humingi siya ng kapatawaran si Lord dahil sa kanyang pagkakasala, pakikiniig kay Bathsheba according to the history. So nagkaroon siya ng anak na lalaki. Lord, please forgive. Tingnan nyo yung karakter ng Diyos dito. God is the God of love. He is loving. But again, do not forget, He is also a God of justice. Totoong papatawarin tayo ng Panginoon. Halimbawa, yung napilay si ate, halimbawa, Lord, so sorry, Lord, hindi ko nakita. Oo, papatawarin kita. Pero yung sakit, medyo iniinda mo for few weeks. May consequence or may biglaang bunga, immediate consequence, dun sa mga nagagawa natin. Nagsorry si David. Pero ano nangyari? Namatay yung kanyang anak. Namatay. Okay? So, maybe not in literal, not necessarily that we will always take it as a literal one. So, panghuli, problem permitted by God. Ito yung sinasang-ayunan ng Diyos. So, si Job, kilala natin, ang Biblia ang nagsasabi na, sabi ng Biblia, no one like him on earth. He is blameless and upright and a man who fears God. Nagsama si Angel at saka si Satan inilapitan sila ni God, si God. So, saan kayo galing? Bla bla bla. Pwede magkaroon ng mission. Itetest ko yung bla bla bla. So nagkaroon ng agreement. Pinayagan ng Diyos para itest si Job. So alam na natin yung story. So sa una, sa verse chapter 1, chapter 2, chapter 3, anong mas nauna na test ata sa flesh? Nagkaroon siya ng skin disease. Titingnan natin, sabi ng Lord, gawin mo lahat ang gusto mo, wag mo lang kunin yung buhay niya o that will end him para mamatay. So lahat, ang ginawa ng Diyos yung unang testing, talagang grabe pero hindi siya nag-surrender. He loved and he fears God, he loved God. Sumunod na mga testing, yung mga tayo mga Tagalog, kahayupan. Hindi Ang mga alaga niyang hayop. So, meron siyang 7,000 na kamilyo, meron siyang, alam na natin ang istorya. So, yung testing na yun, yung bigay ng galing sa earth, parang prejudice. Alam po natin, may nag-testimony, yung mga ang tawag doon, mga taga-alaga ng ganito, nagre-report, sunod-sunod. Hindi pa tapos nang nagsasalita. Sa verse 8, they said, yung ganito, naglalaro, bla bla bla, alam po natin yung istorya. Biglang na-hit ng ganito, ay namatay. In verse 16, sheep and servant, nagpapastor. Ang 17, camels carried them all, pinatay ang mga verse 18, itong masakit, sons and daughters. Actually, meron siyang 7 anak na lalaki. Amate? 7 anak na lalaki at 3 anak na habang sila ay nag-good times. So, napakalalim po. Napakalalim na testing ang dumating sa kanyang buhay. Pero at the end of the story, alam po natin na ang lahat na yun, dahil, tingnan nyo pag pinayagan ng Diyos, sino ba yung nagbigay ng lesson? I think si Sister Joy na lahat ng bagay ay may
may plano ang Diyos. Meron siyang purpose sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. Ang masakit kay Job noon, yung I think panghuli yung kanyang asawa ata. Panghuli, uling test. So hindi siya nagwagi doon, Lord, ano man ang mangyayari, mag-worship pa rin ako sa iyo. Kahit ang kati-kati. Wala na yung mga anak niya, wala na yung mga kwan. Alam niyo ang isang kamilyo noon, parang katulad ng isang kotse ngayon, mahalaga yung mga bagay-bagay na mahalaga. It is a picture of mga possession na napakahalaga sa kanya. Kinuha lahat ni Lord. Alam niyo ang response niya? Lord, hindi ako give up. I will still worship and loving you. Panghuli yung asawa niya. Siyempre, dapat ang asawa talagang i-expect mo, dapat susuporta sa'yo. Anong sabi ni Mrs. niya, ate? First of all, look at you, God. Ito na bang niya pinagsabihan niya. Palataya na. Bakit? Ano pa? Parang ganun, ano pa? Forget your God. Parang ganun, forget your God. Hintayin mo pa bang mas lalo kang lumala at lumala? Forget your God. Ano ang response niya? Parang nirebuke niya. Iwanan mo man ako. Actually, wala nang natitira. Ikaw na lang. Pero, nanatili siyang naging tapat sa Panginoon. Amen? Sino sa atin? Baka parang katiting lang yung pinagdadaanan natin na katulad ni Job. Mga kapatid, ang lesson dito, katulad na sinabi ko sa iyo, sa ating lahat, may storms, may bagyo. Pero dito tayo hinuhubog ng Diyos. Dito nangungusap ang Panginoon. Kaya ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, ano man yung pinagdadaanan nyo ngayon, nangungusap ang Panginoon. Pwedeng lesson, katulad nung na-scam, siyempre lesson na yun. Katulad ng na-penalty, siyempre lesson na ito ngayon. Lesson na ito. So nangungusap sa mga circumstances. Tama hindi. Kung kailan tayo magiging faithful sa ating pananampalataya, kuminsan doon naman tayo tinetest ng Panginoon. So again, there are katulad sa natin kanina, 3 characteristic of storm or bagyo. Ano mga yon? Dapat, kahit yun lang ang medyo maiwan sa atin, ang bagyo ay unpredictable. Sinong makakaalam isang araw, yan adayong apo. Yeah. Kaya manatili po tayong mag-rely sa Lord. Ang kanyang guidance, Lord, sa aking paglabas, sa aking pagtatrabaho na naman sa ganito, ang aking family. Hindi ko alam yung future nila. Lord, I do not know who holds our future. Or we do not know what our future holds, but we know who holds our future. Idaran na kami, Apo. Mangusap ka. Your word in the book of Psalms says, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sana magliwanag. Yung mga gagawin naming decision. Kung minsan magkakamali tayo ng decision, di ba? Ang hirap ibalik. Ang hirap i-repair. Sana meron tayong natutunan. Sa akin, ang dami kong natutunan. Nagkakamali tayo. Nadadapa tayo. Kailangan natin bumangon sa pamamagitan ng grasya at pag-ibig ng Diyos. We need to learn a lesson, but do not forget, magkaiba yung temptation at saka test. Ano man yung test na pwede nating pagdaanan, ang Diyos ay hinuhubog tayo. Meron siyang gustong ipagawa, meron siyang gustong ipabatid sa ating lahat. Amen? So, we are being hit by storm through our own foolishness. We create our own. We hit by the storms through Satan.
So doon sa una, mag-sorry tayo. Pangalawa, kalabanin natin si Satan. We need to be conscious about. Kaya nga importante ang mga Bibleist natin pag-aaral, saan ba ito? Ano ba ito? Lord, ano itong nararamdaman ko? Anong sinyalis ito, Lord? Help us to be conscious. Amen? Para mangyari yung gusto. Pangatlo, at panghuli, problem caused by, permitted by God. He has a purpose. He has a special purpose. Ano man yung mangyayari, pinagdadaanan, may magandang plano. Katulad ng lesson kanina, bakit kay Rachel ba yun? Yung walang kabuluhang, parang hindi magandang history. Yung mabaho. Yung mabaho at walang kabuluhang istorya ng isang babae. Doon pala liling niya. Tama ba? Doon pala liling niya yung lineage ni Jesus Christ. Hello? Sometimes yung mga walang kabuluhan, may kabuluhan at ginagawa ni Lord na may kabuluhan at magandang kabuluhan. May magandang plano ang Diyos para sa ating lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen and amen. Tayong lahat ay tumayo para sa ating Holy Communion. Ang mga kung natin ay pwede na maipasa. Kantahin natin ng kanta po tayo ng isang kanta. They have the song. Anong meron ba? Amen. Ano natin, the blood or yung mga singer natin, magkakanta po tayo ng isang Amazing Love.
Okay. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat po pa rin kami maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para saka ipapagpatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin, Panginoon, na sa aming pagtanggap sa simbolo ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy po ninyong pag-alabin ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang simbolong ito upang ito'y maging pagpapala rin sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gawing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso at sinabi ito, ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Tanggapin po natin ang tinapay. Panginoong naming Diyos, kami ay nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubos sa krus ng Kalbaryo ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan upang kami maituring mong mga anak. Inahandig po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikololwalhati ng aming sa iyong pangalan. Habang patuloy po naming ipinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng sarong ito ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Hallelujah, hallelujah. Let's continue to worship the Lord. One more time, let's sing the coro. And while I'm doing the closing prayer, amazing love, thank you Lord. Thank you Lord sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Sana patuloy na makita namin ang mga sakripisyo mo. Kung paano mo ibinubos ang iyong dugo para magkaroon ng pagpapatawad at kalinisan, magkakaroon ng paglilinis sa aming mga buhay. Patuloy kang mangusap sa bawat isa, Panginoon. We bless your name. We bless your name. Hallelujah. Hallelujah. Amazing love, Thank you, Lord. Thank you, Lord. I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor. One more time, amazing love. Amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Amazing love, how it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you. We give you the highest honor. We give you the highest praise. Thank you for thy grace and thy love, O Lord. We will receive. May the love of the Father and the grace of our Lord Jesus Christ and the presence of the Holy Spirit
I declare and may remain in us, not just today, not just this coming week, but all the days of our life, and we will continue to dwell in the house of the Lord again and again. We bless your name, we bless your name, O Lord. Amen and amen. Happy Sunday, everyone. See you next Sunday. God bless you all.